Good morning mga kanukis. Welcome back to my channel. This is Juju Shamu TV. Once again mga kanukis, invite ko kayo. Please subscribe and hit the notification bell button para parati kang updated kung ano man yung video i-upload natin mga kanukis in the future. Yung topic natin ngayon mga kanukis is about yung nasty bat or bent glit. Kung sa Tagalog pa yung madumi yung puwit niya dahil yung ipot niya dumidikit. So deadly din to mga kanukis dahil pag hindi nyo kinuha yung sa puwit niya, di na di na makatai siya kasi naharangan siya. So ito mga kanukis, ito yung normal. Ito yung dalawa. Tingnan nyo. Yan. Pareha sila. Magkapatid yan sila. So yung normal na puwit talaga, ganito. Yan. Ito yung normal na puwit ng 100% healthy chicks. Ito yung may gagamutin nating may nasty bat o maduming puwet or yung tinatawag nating bent glit. Kasi mga kanukis, ang cause nito itatapik ko lang ang cause niyan mga kanukis, kaya nagkakaganyan yung mga manok natin dahil yan sa yung tinatawag nating low or high. Dalawa yan, low or high temperature. So palagay ko low to kasi low to itong ganito sa low kasi alam naman natin tayo ang nagbo-brood so nag-add na ako ng another ilaw. Mahalata mo naman mga kanukis pag low yung temperature. Pag low kasi yung temperature mga kanukis, kahit na wala na tayong thermostat or thermal reader, mahalata natin yan dahil pag low yung temperature, nag-uumpukan yan sila sa ilalim ng ilaw. Dito yung ilaw, umpok sila. Pag high yung temperature, yung ditong ilaw, nakapagilid yan sila. Dito lang sila sa gilid. So mga ganito from the ilaw, ganyan paikot. Yan, paikot. So dumidistansya sila sa ilaw. Pag tamang ilaw lang talaga mga kanukis, kita nyo yung daw mata ng pinya. Yon, may sa ilalim, may sa gilid, yon. Tamang temperatura yon. So kaya nga nagumpukan to sila sa ilaw, kaya nasabi ko low temperature. Pero kailangan natin kunin to mga kanukis dahil hindi nakakaipot yan. Kaya yung manok sisiw na mamatay dahil ma-stuck yung ipot niya doon at saka mapupoison siya. So madali lang to mga kanukis. Linisin natin to para makadaloy yung ipot niya. So ito na mga kanukis, ito lang yung kailangan natin sa paggamot ng yung nasty bat, marumi yung lubot or bent glit. So basahan, tissue or yung tinatawag nating cotton. So gapas sa Bisaya. So mainit, maligamgam na tubig. Ganun nyo lang, basahin. Saka ito yung procedure. Kasi napaka-importante mawala to mga kanukis dahil natatabunan yung puwet nila. So ito, may mga gusto na itong tumai pero hindi na niya magawa dahil nahaharangan yung puwet niya. Actually, walang sakit to. Dumikit lang sa balaybo. So ganoon lang natin mga kanukis. Yan. So karamihan na cause nito high temperature or low temperature. So low temperature, high temp or yung kasi nagkakaroon yan sila ng pag low temperature, nagkakaroon yan ng diarrhea.
So kaya dumidikit yung kuan nila sa puwet. Yan. Unti-unti lang malinis hanggang makita na yung puwetan talaga nila. Yan. Huwag nyo lang masyadong diinan kasi masakit din yan. So kita nyo man yung pinapakita ko kanina, yung normal na puwet talaga nila. So yun ang normal. So ito dumikit na. So wala nang kuan yan. Tingnan nyo, unti-unti nang lumilinis. Yan. Yan mga kanukis. So kita na yung puwet niya, nakita niya. So ganyan. Nakita na yung puwetan niya mga kanukis. So itong mga matataas na balahibo, gamit ang gunting, tirahin nyo lang. Yan. Yan. Linisan natin para wala na siyang didikitan next time. So dapat maingat tayo, baka maputol din yung kuwan niya. So parang nagiging barbero lang tayo kung minsan. Yan. Saka ganun. Ano naman. Dito lang maglilinis dyan. Maligam-gam na tubig na may asin. Tingnan nyo yung tiyan niya, lumulubo at saka may color na siya, kulay na dahil di na makatae. So yan, paglinis nyan, so yan mga kanukis, yan yung finished product ng kuha natin na paglilinis natin. So tawag sa sakit na to nasty bat, bent glit, or madumi yung puwet dahil to sa low or high temperature sa incubator natin. So what I said while ago, yun ang mga cause niya, dahil nagkakaroon siya ng diarrhea at saka dumidikit sa puwetan niya. Pagdikit sa puwet, nadikit din sa balahibo. So ngayon hindi na makadaan yung dapat sanang ibabawas niyang mga ipot sa loob. Nagdi-discharge yan parang tao ng mga dumi. So hindi na, yun ang dahilan, medyo matamlay, hindi na kumakain. Yan ang ikakamatay nila. So ito, pagkatapos nito mga kanukis, may butas na yung puwetan niya dahil nalinis na natin. Administer lang tayo ng probiotic, or kung wala kayong probiotic, dextro powder, para medyo bumawi naman yung katawan niya. Base sa kuwan ko, dehydrated na siya, very dry yung paa niya. So parang hindi na rin kumakain. Tsaka what I have said while ago, kahit na wala tayong temperature reader or thermometer, thermostat controller sa temperature natin, pag nagbo-brood tayo, may mga procedure dyan. Yun, nasabi ko na doon sa kuan. Sana mga kanukis, nagustuhan nyo yung episode na to, at saka sana makatulong. Salamat pala sa lahat ng parating nanonood ng video ko. Salamat sa yung mga silent viewers dyan. Saka please subscribe na rin mga kanukis, malaking tulong yan. So thank you very many mga kanukis.